Mga kababayan, habang ang bagyo ay nasa ibabaw pa rin ng mainit na tubig ng Philippine Sea, inaasahang unti-unting lalakas ang bagyo. Batay sa forecast, sa susunod na 24 oras, maaari itong maging isang tropical storm. Habang dumaraan naman sa malapit na Babuyan Island at sa Batanes, maaari pa itong lumakas bilang isang severe tropical storm kung mananatiling favorable ang kondisyon ng karagatan at atmosphere. Kapag nangyari ito, posible ring lumakas ang epekto ng hangin sa extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Signal number 2 ang pinakamataas na inasang maitaas habang dumaraan ang bagyong Quiapo. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng signal number 3, lalo na kung mas mabilis ang paglakas ng bagyo habang tinatahak nito ang Batanes at Babuyan Island. Pagkatapos itong makalapit o tumawid sa extreme northern Luzon, kikilos ang bagyo patungo sa southern China kung saan unti-unti itong hihina habang tumatama sa kalupaan. Bukod sa mismong bagyo, isa sa pinakamalaking dapat bantayan ay ang southwest monsoon. Habang lumalakas ang paglapit ng bagyong Quiapo, lalo nitong hihigupin ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo pa ang sentro ng bagyo sa malaking bahagi ng bansa, nakakaranas na ng pag-ulan at malalakas na pagbugso ng hangin. Dahil dito, hindi lamang hilagang Luzon ang maapektuhan. Posible rin makakaranas ng malalakas sa pag-ulan at iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao kahit hindi direktang dadahan ang sentro ng bagyo. Sa mga susunod na araw, inaasang lalawak pa ang sakop ng bagyo at ng habagat. Mararanasan ng malalakas na hangin hanggang gale force na bugso ng hangin ngayong araw sa lugar ng karamihan ng Mindanao, Siquijor, Bohol, Southern Leyte. Bukas naman, halos buong Pilipinas makakaranas ng malalakas sa pag-ulan. Sa Sabado, July 25, karamihan ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Island, Davao Oriental. At sa mga lugar na ito, asahan ang pagbugso-bugsong hangin lalo na sa mga baybayin, kabundukan at matataas na lugar. Maaari magkaroon ng mga natutumbang puno, sirang linya ng kuryente at mapanganib na kondisyon para sa maliliit na sasakyang pandagat.